Arigato. Gozaimasu. Gumastos. Gumastos. Okay, magandang lalaki ho ko sa inyo lahat. Pasensya na ho kayo, ako po ay puyat at kulang sa tulog. Pero dahil nandito ho ko, ibibigay ko lahat ng aking napansin ko lahat po kayo nakaganon ng mga cellphone niya. Parang ayaw nyo ako magsalita. Gusto nyo lang magpa-picture sa akin. Tama Parang useless lahat ng sasabihin mo kung walang picture. Okay, ako, siguro naman kilala nyo na ho ako. Meron ba ditong hindi pa member? Taas ang kamay. May pa ba di member? Meron din. Ayan din, okay. Sino naman ho dito yung first timer? First timer. Yung ngayon lang ho ako nakita, para alam ko rin ho. First timer. Sino yung napanood ako sa YouTube, sa... kayo din yun. Sino yung ayaw na ako makita? Sa mga hindi ko nakakalam, siguro nabanggit naman ho, ako yung isa sa may-ari ng kumpanya. And kung hindi ko kayo naniniwala, talagang ako yung isa sa may-ari. At ako yung pinakabata sa may-ari. At ang pinaka-importante doon, ako yung pinaka-maitsura sa mga may-ari. Tama. Kung kayo mag-alala, yung dalawa ko kasama ko, may edad na ko yun. Nasasabi ko yun kasi wala sila dito. Pero magagaling din yun. Sabi ba ko yun? Matalino, magaling, at naitsura din. Nagkataon lang, mas nakata ko ng konti. Okay, bago ako mag-upisa, dadaanin ko muna sa isang kwento. Okay lang ba kwento? Kasi alam niyo ba, kahapon dapat nandito na ako. Kaya lang hindi ko natuloy, dahil sa, syempre, alam niyo naman ang schedule namin, sobrang busy. So, dadaanin ko na sa isang kwento. Tinanong ko muna, ilang oras ako. Sinabi, kaya daw 30 minutes. Okay lang ko ba, 30 minutes? Yes! Wala, kahit hanggang bukas tayo dito. Kayo. Alam niyo ba na bukas ang flight ko pabalik na Manila? Kararating ko lang ko kanina, wala pa akong tulog. Tapos, bukas, balik na ako na Manila. Yun lang talaga pinunta ko dito. Kayo. Wala akong panahon para umikot at magmasyal. At babalik naman ako dito para sa 31. Pero sa Narita naman. Seminar din, tapos uuwi din kinabukasan. Ganun din, yan ang buhay ho namin. Buti pa nga kayo sarap ng buhay na Sabay ganun. Okay, so ito yung kwento ko. Merong isang Pilipino, Pinoy. Pumunta ko ng Japan. Siyempre, nasa Japan kayo. So, gamitin natin ang Japan. Siya po ay nagtrabaho sa Japan for 20 years. Nag-ipon ng pagkarami-raming pera. Hindi siya umuwi ng Pilipinas for 20 years. Tagal, no? So, nung marami-rami na siyang pera, sabi niya, enough na to. Mabubuhay na ako ng maganda, mayaman na ako siguro pagdating ko ng Maynila. So, sabi niya, uwi ako ng Maynila ngayon sa probinsya namin. Saan ang mga probinsya niyo? Leyte. Leyte. Kapis. Basta, Bisaya na lang, sa Bisaya. Sino mga Bisaya? Bakit Bisaya? Ilocano. Oy. Panggalatok. Oy. Meron din. Okay. Sige. Saan yan? San Carlos. Oh, ako po ay Kalasyaw. Oh, malapit na. Okay, so, asan yung kwento ko? Itong taga Bisaya na lang. Pumunta ko ng Japan for 20 years and kumita ng malaking pera. Yumaman talaga. Sumikap at umuwi ng Pilipinas. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Gusto niyang isurpresahin lahat. Okay. Pagdating niya ngayon sa Pilipinas, syempre, gulat na gulat siya. Ang dami ng changes. Matindi ng pagbabago. Sabi ka lang. Marami nang namatay na nagbababuhay. Okay. So, pagdating doon, na-surprise lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Siyempre, di ba? Ang tagal din nakita, bumalik, eto na ngayon. Bonggang-bongga na ang yaman. Yaman! Alam niyo naman mga Pilipino, kadalasan, hindi ko nila lahat, pagka galing abroad, iba yung dating. Iba yung forma. At syempre, dahil mga pera, syempre, konting, alam mo naman mga Pilipino, pag mayaman may pera galing abroad, penge dito, penge doon, di ba? Pilipino, mababait, sige, eto dito, eto doon. Pakain dito, pakain doon. For 1 month, walang ginawa, kundi magpabida. Pakain, bigay pera, hanggang sa na-realize niya, ubus na ang kanyang pera. Sabi niya, hindi pwede ito
20 years kong pinaghirapan, uubusin lang ng isang buwan. Eh, syempre sabi niya, hindi po ito. Nag-isip siya ng paraan, paano kikita ng pera? May naisip siya ngayon. Pinatawag niya yung leader ng community na yun. Pinatawag niya. Sabi niya, lahat na natutunan ko sa abroad for 20 years, kung paano kumita ng ganong karaming pera, ituturo ko sa inyo. Sa lahat ng mga tao dito. Aba, maganda yan, sabi ng mga leaders. Aba, maganda yan, matutulungan kami. Aangat ang buhay namin. O sige, sa isang kondisyon. Ano yung kondisyon na yun? 3-day seminar to. Ba, 3 days pa, haba. O anong kondisyon? May bayad per person. Ay, magkano ang bayad? 12,980. Sabi ng mga leader, medyo mahirap po yan, Malaking pera po yan dito sa Pilipinas. Ganun ba? So hindi kaya, hindi ko kakayanin niya. Ganun ba? O sige, di kayo na lang ang mag-abroad for 20 years para lahat ng natutunan ko, pumunta ko kayo doon para matutunan nyo rin. Medyo nag-isip, oo nga naman, ano? Mas magastos nga naman na pumunta sa abroad, visa pa lang, passport pa lang, ubus na. Sige, kaya namin i-convincein. So, kinonvince yung mga tao, dumating ngayon yung day na seminar. Ang dami nagbayad. Puno ang seminar room. Siyempre, sino kayo imaman? 12,980. Lahat na natutunan for 20 years, tuturo lang dito for 12,980. Payag. Nag-start ng seminar. Ang speaker, late. Parang ganito. Pagdating ng speaker, palakpakan ng tao. Paghawak ng mic ng speaker, ang tanong ng speaker, handa na ba kayo? Lahat ng tao, handa na! Bayad na! Ang tanong na ngayon, alam niyo na ba pag-uusapan natin? Sagot ng mga tao, hindi pa! Sabihin mo na! Pwes, hindi niyo pa alam yung pag-uusapan? Umuwi na kayo at alamin niyo ang pag-uusapan. Yung mga tao, ano ko yata tayo Pero sabi ng leader, huwag kayong mag-alala, tinitest lang tayo. 3 days may 2 days pa naman. Pero siguraduhin nyo bukas, pag tinanong yung tanong na yan, sabihin nyo, alam na natin ha. Kung mamaya sabihin nyo, hindi nyo, auuwihan naman tayo. Second day, grabe yun. Narinig ng iba pang community sa ibang barangay. Mas maraming tao matin. Siksikan na ako talaga. Wala na ako talaga magkasya. Dumating ang speaker. Late. Parang ganito. Pagdating na speaker, hindi pa hinahawakan ng mic. Nagsisigaw ng mic. Sabihin mo na! Sabihin mo na! Sabi ng speaker, handa na ba kayo? Handa na! Alam niyo na ba pag-uusapan natin? Alam na natin! Sabihin mo na! Pues, dahil alam niyo na, umuwi na mo kayo. Alam niyo na siya na. Mga tao, loko yun ah! Sabi ng leader, alam niyo, baka yan talaga ang mga psychologist ibang bansa. Tinitest natin. Meron pa namang one day eh. Pero this time, para walang lusot, pag tinanong ulit ang tanong na yan, yung kalahati, sabihin nyo, hindi nyo alam, ha? Dito sabihin nyo, alam nyo na, ha? Para walang lusot, ha? Dumating ang speaker, grabe yun, pangatlong araw. Siksikan talaga hanggang kisame, may tao. Sabi, walang yatong speaker na to, last day na to, ha? Ay, mga tao ka na, nandun na sa kisame. Dumating ang speaker, late ulit. Pag sabi na, handa na ba kayo? Nagmumulit, sabihin mo na. Sabihin mo na, handa na kami. Alam nyo ba mag-uusapan? Ay, syempre nag-uusap. Hindi pa, alam na, hindi pa. Sabi ng speaker, pues, sa mga di nakakaalam, alamin nyo sa nakakaalam. Basta ang seminar. May tanong ako sa inyo. Alam niyo na ho ba pag-uusap? Hindi pa! Hindi pa din makasagot eh. Ang gusto ko sabihin ko sa inyo, marami din hong katulad dito, opportunities. I've been doing this business since 1998 pa ho. So, imagine nyo, tagal ko nang ginagawa itong negosyo to. And kung tatanungin nyo ako, linya ko ba ito? Katulad ho din ng karamihan, hindi ko rin ho linya to. Sa mga hindi ko nakakalam, ako po isang physical therapy. Ang layo naman ng kurso ko, di ba? Pero hindi ko alam anong physical therapy. May kwento ko lang sa buhay ko. Ako po'y taga-Pangasinan. Hindi ko kami mayaman. Mukha lang kong mayaman. Kasi butis mayaman, di ba? Pero hindi naman ko kami tukha o paslupa. Kung ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mong konti. Medyo bawasan konti. So, bata pa lang ako, gusto ko talaga yumaman. Kasi inggitero ako eh. Merong dalawang kasi inggit. Inggit na yung isa,
Amatay ka sana, yaman-yaman. Yakapang, ha? Yan yung pangit na inggit. Yung pangalawang inggit, grabe yaman, gusto ko rin yan. Yan, yun ang magandang inggit, di ba? Parang gusto mo maging katulad nun. Yan, yun yung pangalawa ko, hindi yung amatay ka sana, yan. Ayoko nang ganang inggit, gusto ko yung maging katulad nun. Bata pa lang ako, gusto ko maging mayaman. Alam niyo bakit? Bukod sa naiinggit ako, tuwing tumitingin ako sa salamin at tinitingnan ako yung tsura ko, hindi bagay maging mahirap. Alam ko, pang mayaman ako eh. Siguro yung mahirap na. Pero alam niyo ba, ng pagyaman o pagbago ng buhay ay nag-uumpisa sa puso't isipan. Kasi iniisip ng iba, dahil sa opportunity na dumarating, hindi ho, nag-uumpisa yan sa sarili mo. Kasi kahit anong opportunity bigay sa'yo, kung hindi ka handa, baliwala ko. Pag handa ka, meron opportunity. Hindi pwedeng wala. Unless patay ka na, wala na talaga. Diba? Patay ka na eh. Hanggat buhay ka, meron opportunity. Yung nga lang dapat, handa ka. Problema marami sa atin, yung hanggang gusto ko yumaman, pero may opportunity, mahirap yan, hindi ko kaya yan, para sa inyo lang yan. Kailangan ko yung mayamang mamamatay na lang. Ganun ako iniisip. Puro shortcut. So, asan ako niya ikwento ko? Mayaman. Tapos ko ikwento ko. Ako po ay nagpunta ng Manila. Ako po ay nag-aral ng physical therapy. Gumagraduate po ko sa UP. Ako. University of Perpetua. Kala nyo the Philippines. So, ako po ay nag-aral doon. Hindi ko alam ang PT. Kasi ang sabi ng ate ko, mag-PT ka. Sabi ko, bakit? Basta! Sabi ko, bakit? Yayaman ka! Go! Kasi gusto ko yumaman, di ba? Kasi ang mindset ko noong 1990s, late of 90s, you go abroad, mag-PT ka, ang laki ng sweldo. Totoo naman ho talaga eh. Yung mga klase kong PT ho, na nasa abroad ho ngayon, ang sweldo, 250,000 to 300,000 per month sa US. Hindi, syempre, malaking pera ho yun, yayaman ka naman talaga, di ba? So, PT ako, hindi ko alam kung anong PT na, basta PT! Nalaman ko ang trabaho namin, nag-graduate na ako. Siyempre, di ba, intern ka na, nasa hospital ka na. Anong trabaho ng PT? Taga-masaya ng katatanda. Ang mga kausap ko, yung mga stroke. Alam niyo yung mga stroke? Yung manong, kumusta kayo? Ay, mga stroke, ano? Lakad nila yun. Yan ang mga kausap ko. Yung kamay, yung dinidiretso namin, ang titigas nun eh. Pagka tumigas na, ang hirap. Pag ginanon mo, sumasabay mo. Sumasabay. Tinapos ko yung PT, kaya tinapos ko. Eto problema ko. Pag-graduate ko, hindi na ako in demand. Noong year 2000, ang in demand ho, nurse na. O di ba naalala nyo noon? Ang daming nurse. Pati yung mga walang kalaman na sa nurse. Yung engineer, graduate na ng engineer, nag-nurse ulit. Ito pati yung doktor, nag-nurse ulit. Hindi naman nakakahiya, nakakagawa lang. Bakit? Pag graduation na, di ba kinakamayan? Oh, ano sabihin? Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano yung tsura ng doktor? Yes, kasi mo, ang pangarap maging doktor, nagbumalik sa pagka-nurse. Bakit? Yun ang katotohanan eh. Pag gusto mong magbago ang buhay mo at ordinaryong tao ka sa Pilipinas, alam natin lahat yan. You'd rather go abroad than stay in the Philippines. Yun ang totoong mindset ng Pilipinas. Eh, wala na ho ang PT. Babalik ba ako sa nurse? Hindi ko na ho kaya. Eto na ho, may nag-imbita ho sa akin sa isang kumpanya. Hindi ko na sasabihin, mga previous companies na yun, forever living. Ako po ay naimbita ng isang kaklase kong babae. Ganito rin yung seminar. Maraming tao rin ho. Pinaupo ko sa gitna. Tapos yung speaker, in fairness, magaling ang speaker. Kilala nyo rin ho yung speaker. Jurgen Gonzalez. Yun ang speaker nung time na yun. Di ba magaling yun? Yes! So, siyang speaker, convince sa mga tao, baliw ang mga tao. Lahat talaga, sino gusto yumaman? Lahat talaga, karamihan, Mendes. Yung mga first time, tingnan yung first time, nakaganyan lang. Siyempre, first timer kami, topa ka mong, di ba? Topa ka talaga lang, tayo. Bakit? Ano na nga. First timer ako. Natapos ang seminar, hindi ako sumali. Sa anong reason? Number 1, estudyante pa lang ako. That time. Number 2, wala akong pera nung time na yun. Number 3, ewan ko, in-explain sa inyo OPP. Kanina, yung presentation, paano kumita ng pera. Yung bilo. Hindi ko na mahuli niya, hindi ko incline ang pag-iisip ko sa marketing or sa ganito, sa sales.
Ako po ay physical therapy. Anong gagawin ko? Sa madaling salita, hindi ako sumali. Yung tao nag-imbita ako sa akin. First month, kaklase ko pareho kami. First month, tumanggap ko, unang check niya, pagkalaki-laki yun, 1,200 pesos. Teka lang, pinapalampakan niyo, wala pa 1,000! Excited? Iba talaga parang kayo, nung kumita kayo 1,500, excited kayo, di ba? May 2,000 na, di ba? O, kahit maliit, excited, grabe excitement, yung mga talaga, grabe din naman, ginagawa sa mga, oh! 1,200! Ano yung masaya dito? 1,200 isang buwan. Sabi sa akin, hindi, lalaki. Mata lumalaki, lalaki. Sabi ko, sige, lumaki ka. Wala akong pakialam sa buwan ko Second month niya, 4,000 pesos. Sabi ko, 1 plus 4, 5,000 in 2 months. 2 months yun, tinabaho niya. Sabi ko, common sense, tayo ay gagraduate na. Pag nagtrabaho tayo, dito sa Pilipinas, baka more than 5,000 tayo per month. Ikaw 2 months mo tinabaho. Sabi niya sa akin, hindi. Sa negosyo, mag-upis sa maliit sa negosyo. Pero lumalaki yan. Hindi ka tulad sa employment. Pag sabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, tumaas man, konti lang, 10,000 pa din yan. Nakuha niya ako? So, walang pakialam, tumuloy siya, ako hindi. Third month, tumanggap siya, 12,000. Yun, tumahimik ako. Mahilig ako sa debate. Alam niyo yung one? Pag may pinipresent sa akin, kahit magandang, hinahanap ko yung pangit. Madibate, yun yung tao yung naghahanap ng butas. Yung mga magaganda, walang pakialam. Noong 12,000, siyempre, hindi ko mahanap pa ng butas. Bakit? Wala akong trabaho eh. Huwag ganyan tayo mga Pilipino. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. Tingnan yung katabi. Tingnan yung katabi niya. Pag ma-forma yan, walang pera yan. Yan ang mga Pilipino, ha? Puro dating, walang. Wala na yung may mga nakasabit dito. Gusto ako sa inyo. Peke yan. May nagsasabi, hindi hindi ho kayo ang pinapatamaan ko. Akala niyo makaimagan. Yung katabi niyo. Sabi niya, ikaw pala. Sabi niya, ikaw din eh. Bumalik din sa'yo. 12,000. 1998 ho yun. Sa tingin niyo, sasali ako hindi. 12,000, estudyante, part-time, hindi ako sumali. Pag-prinsipyo akong tao. Ang prinsipyo ko dito kasi, katulad dito, nung present sa amin, sales pa rin ito. Negosyo. Ang prinsipyo ng negosyo, nobody gets paid when there's nothing sold. Meaning, kikita ka lang kung merong benta. Hindi katulad sa employment, sabi ko, yan ang sigurado. Pumasok ka, 15 at 30, meron kang siguradong sweldo. Yun ang sigurado. Sabi sa akin, hindi, lalaki, puro lalaki. Bahala ka, lumaki ka na, ayaw ko. October, dito nagbago lahat. Ang laki na tinanggap. 52,000. No? Imagine nyo, babae ko ito. Hawak cheque, nakapalda. Layo pa lang ako, nagtatatagod na. Pero excited talaga, tingnan mo! Yung palda, gumagano, no? Hindi ko alam, titignan ko. Hindi ko alam, titignan ko, tignan ko sa atin. Pagkakita ko, 52,000. Lahat ng balahibo ko, tumayo. Nasubukan nyo na ba kilabutan mo kayo? Lahat ng meron sa akin, tumayo. Mga babae, ako iniinit nyo eh. Balahibo ko, ha? Kahit nanimiss nyo eh. Halata tayo? Tumayo ko wala. Bakit 50,000? 1998 ho? Ang bata-bata ko pa ho nun. Estudyante pa lang, tapos sa klase ko, 50,000. Isa lang sinabi ko, kung kaya mo, kaya ko. Bakit pa ako mag-upload kung kita pala ako na ganyan kalaki sa Pilipinas? Sabi ko, papakahirap pa ako, eh, meron palang ganyan dito. Ano ginawa mo? Sabi sa akin, nag-recruit. Nag-recruit. Magdala ka ng tao, kasi nakatala lang pala ng tao eh. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, kaklase, lahat ng kapitbahay, lahat ng mga naging girlfriend ko, naging boyfriend ko, pinagsasama ko ng klase. Wala, recruitan pala eh. Sabi ko, ito ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. Dadala ka ng tao, papapalat pa ako. Pag sumali, yeah! Diba? Pag di sumali, no! Di dala ulit. Ang dami tao sa Pilipinas eh. Maglakad ka lang sa Cubao, hindi ka talagang daming tao eh. Ang dami man recruit. Kaya ito na ngayon, 1 taon. Wala akong ginawa kundi recruit. Good news po, wala sumali. Tatawa-tawa kayo, bakit? May napasahin na kayo. Ang hirap. Akala mo madali. Pagpapakinggan mo, parang ang dali-dali naman pala. Pag natutong ka na, asan na yung dali? Alam nyo, 1 taon ho. Hindi, matibay din ho po. Kayo man lumugal sa akin. 1 taon.
Araw-araw ikot ang recruit, kaso walang sasali. Tutuloy ka? Mag-iisip ka eh. Parang hindi para sa akin to. O anyway, diniretso ko yung sponsor ko, yung nag-recruit sa akin. Sabi ko, mag-quit na ako. Hindi ito para sa akin. Dito yung linya ko. Walang nangyayari. Siya after 1 year, 100,000 per month na. Ako, bokya. Sabi ko, wala. Swerte-swerte ito. Swerte mo yan, hindi ko swerte ito. Sabi sa akin, pwede mag-quit ka. Akala ko, bibibihin ako. Alam mo yung Pilipino, may interest sa binibaby. Alam yung binibaby? Wow, ganyan talaga. Uy ka. Gusto mo candy? Kakainin kita, gano'n. Yan ang Pilipino. Ang sabi sa akin, di ba quit ka? Di ba masasakit yun? Ikaw na nga yung down, masabihin pa mag-quit ka. Pero meron siya sinabing words na hindi ko makalimutan. Alam mo sabi sa akin? Pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Doon ako nag-isip. Oo nga, anong gagawin ko? Employment ulit? Ano? PP? Wala nang pag-asa eh. Hanggang ngayon ho, pag iniisip ko yan, kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Malamang empleyado ako ngayon. Siguro ahente. Siguro negosyante rin. Hindi ko alam. Artista. Malay ko! Hindi ko talaga alam. Nakatawa ko, iyabang nyo ha? Pero hindi ko naman talaga masasabi yung buhay, di ba? Kayo, 10 years from now, alam niyo ba, nandito pa rin ba kayo? You will never know. The point is this. Anong mangyayari sa akin? So sabi ko, nung bata pa naman ako, ano ba naman yung 1 year? 1 more year. So this time, pinag-aralan ko, sineryoso ko, yun. Hindi ko napahabayan pa, naka 6 years ako sa company na yun. I was one of the youngest millionaires club. Kumita ako ng 18 million in a span of 6 years. Wow. After ko nun, umalis po ako sa kumpanya yun. May nakita akong kumpanya, ang pangalan ay First Quadrant. Siguro narinig na rin ko yun. Sumali rin ako doon. Short-lived. 6 months na ako doon. Kumita ako ng 1.2 million. Siyempre, sanay na ako, marunong na ako. Natuto na ako eh. Pero umalis din ako. May nakita ulit sa company, iGen Portal. Yun! Doon ako umipon, nakaipon ng malaking pera. 12 million ho, kinita ko in 1 year. 1 million, isang buwan. Wow! Totoo ko yun, totoo. Alam mo, minsan nga nag-set ako sa crowd. Di pa ako may-ari na. 1 million ho, kinikita ko isang buwan. Pag sa Pampanga, sa mga likod, may mga lalaki, alam mo, bubulungan. Narinig ko, nakapilit lang eh. Sabi, demonyo. 1 million, isang buwan, demonyo daw. Sa loob-loob ko, kung demonyo ako nung time na yun, ano ako ngayon? Diablo! Kung ako Diablo, paano yung presidente? Satanas! Wala naman basyan sa yung ano ang kung masama kang tao sa kinikita mo, wala naman doon, di ba? Anyway, totoo yan, 1 million isang buwan. After 1 year sa company na yun, umalis ulit ako. Apo. Alam ko iniisip niyo, kung talagang kumikita ka, bakit palipat-lipat ka? Tama. O, ito sagot ko. Hindi ka malilipat kung sarado na. Siraan mo ka na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali ka, sarado na. Siyempre. Ito pangalawang tanong niyo. Alam mo na lang sasara yung negosyo niya, sali ka pa rin na sali. Alam mo na sasara eh. Ito sagot ko. Hindi wala akong makitang pagkakakita ng negosyo na maliit ang puhunan, malaki ang kitaan. Wala ko talaga. Walang ganun. Dito, ang liit ang puhunan, malaki kitaan. Totoo naman talaga eh. So alam niyo, 2006, we've decided, ako, Francis Miguel, and Dr. Ed Cabanto, mga top distributor ng iba't ibang company, convinced kami sa networking. Ang problema sa networking, hindi ko nila lahat, pero kadalasan, nagsasara. 1 year, 2 years, karamihan po. Alam niyo ba, ito, fact po ito. Every week, may bagong networking na tinatay sa Pilipinas. Yes. Every week po yan. At every week din po, may nagsasara. So, ibig sabihin, yung chances na mag-stay ang isang networking, napakahirap po. For a lot of factors, ang daming factors. Hindi ko yung sabi sa inyo yung dami, ang mahabang kwentuhan po yun. Ang masabi ko lang, we've decided that to put up this company, isa lang ang hangarin po namin. Sawang-sawan na po kami sa mga nagsasara. Nagtayo kami ng kumpanya para di na magsara. Yeah! The idea, 2006, and I'm very proud to tell you, now we are the #1 network marketing. May mga kaibigan ako sa ibang companies, marami akong kaibigan sa ibang networking companies. Siyempre, respetuhan. Kasi, member sila doon, hindi ko re-reputin. Ang tawag doon, respeto. Bakit kasi yung nasa ibang company ka, tapos re-reputin pa kita? Respetuhan na lang. Unless, ikaw yung mismong, sige mga, sabi mo na ako sa'yo. Pero yung sisiraan ko pa yung kumpanya mo, there's something wrong with you.
Tama. So, anyway, so, mga kaibigan ko, pag nagkukwentuhan kami, ingit na ingit sa Global, alam nila tanggap nila number 1. Hindi lang sila makalipat kasi meron din silang integrity. Ano integrity? Sinabi ko sa tao ko na dito ka tayo, ba't tayo sasama kagad? Lilipat ka lang kung sarado ng kumpanya. Tama. Nakuha niya ba? Yun naman talaga tama. Anyway, so what happened, 2016 ngayon, number 1 po tayo, and ngayon kalat na tayo sa buong mundo. Ngayon, question is this. Yun na yung topic ko ngayon. Question is this. Anong gagawin namin? Lalo kami nasa Japan. Yan ang question. Big question. Well, ang topic ko, ako ba mag-push o may mag-push? Ako. Parang ang pangit ko dito, no? Saan sa'yo? 2006. Okay. Wala. Ayun. Sige, abang pa. Sige, ikaw na lang mag-push. Sabi ko lang, next. Yan. O, pwede na to. Pwede na. Okay, game. Maraming tao, we are all focused with the letter P. Ano ba yung P na yan? Sabi ng iba, kaya naman kayo napupunta dito. Kaya nyo kami kinoconvince because of this big P. P stands for, sa Pilipinas, pera. Peso. Kailangan nyo ng pera namin. Kaya kayo nang kukumbinsi, mga bolero kayo. Eh, totoo naman eh. Ano sabi sa amin? Mga bolero, di ba? Pagka sa sales, bolero. Ito ang sagot ko. Oh! Nambobola ako! Oh, totoo ito. Nambobola ako. Eh, oo, huwag kayo mamula. Nambobola ako. Alam niyo ba? Many years ago, may nambola sa akin. Nagpabola ako, nagbago ang buhay. Ngayon, ako ngayon ang nambobola. Para magbago din ang buhay niyo. Ngayon, ayaw mong pabola. Okay lang sa amin kung ayaw mong pabola. Pero magkita tayo next year. Pupusta ako. Ang buhay mo, bola-bola pa. Nakuha niyo ako? Ang sinabing bola, hindi yung ibig sabihin panluloko. Magkaiba yung bola sa panluloko. Nakuha niyo? Parang panliligaw. Bubulahin ka muna. Bago ka lokohin. Hindi. Bubulahin ka muna. Para kumahan mo. Okay, P. Pera. And P stands for, ano ba Pinoy? Kaliwa ka na. Kala, di ba? Wala. Ikaw lang mag-push. Okay. P is power, position, and popularity. Lahat po ng tao gusto maging successful. Tingnan mo nga yung katabi mo kung magiging successful. Yes! Yung iba hindi nag-yes eh. Ayaw nyo maging successful yung katabi mo. O, sabihin mo sa katabi mo, gusto ko maging successful ka. Gusto ko maging successful. Tama na. Parang ulit mo yun. Pag sinabi yung success, marami yung explanation yan. Pero kadalasan, hindi ko nila lahat. Because of success, gusto natin kasi ng power, position, and popularity. Totoo naman ho talaga yan. Gusto natin sikat tayo, gusto natin bida tayo, gusto natin may pera tayo. If we have money, we have the power. Alright? Now, the question is, ano bang kailangan ng tao naman ng company sa inyo? Actually, ito yung totoo. Hindi po ang pera ninyo. Kasi kahit marami kang pera, kung hindi mo gagawin yung tamang P na sasabihin ko sa inyo, useless po ang pera niyo dito. Meaning, kung kayo po ay nandito, para lang binola ko kayo na sabi, magbayad ka lang, kami nang bahala sa inyo. Huwag po kayo sasabi. Kapag may nagsabi sa inyo, mag-join ka lang, ako bahala sa iyo, kalokohan po yun. Ang pinapasok niyo po ay negosyo. There is no such thing as free lunch. Wala akong libre sa mundo. Hindi yung pasok ka lang, maghihintay ka ng maraming pera. Walang ganun mo. Kasi kung may ganun, pati bangko sasali na doon. Tama, dahil na pera eh. Hindi talalagin nila para... Okay, next. Okay. Ang kailangan po namin ay ang inyong potential. Potential. Lahat po tayo ay may potential. Tingnan mo yung katabi mo. Please lang po, tingnan nyo. O yan. Isipin mo ha. Yan katabi mong yan. Regardless kung ano ang status niya sa buhay, mayaman, mahirap, matalino o hindi nakapag-aral, may edad o wala, iniwanan ng asawa o hindi. Yang taong yan, may potential. Naniniwala ko ba kayo doon? Yes. So, bigyan ko kayo ng maikling kwento about potential.
Bakit ba kailangan lumabas ang full potential ng tao? Yun ho ang kailangan ko sa inyo. Ma-maximize nyo ang full potential nyo. Sayang ho kasi kung hindi mo gagamitin ang potential mo. Meron isang general. Nagpa-check up yung general. Pwede mo gamitin to? Para, sige, pabura na rin. Yan. So itong general na to, sikat na general ng isang country, siya po ay nagpa-check up at na-discover na meron siyang terminal illness. Sabi natin cancer. So syempre, pag kayo ho ay binigyan na ho ng taning, ano ho mararamdaman niyo? Ano pa? Depressed. Okay. Syempre naman, kung alam mo may katapusan ka na, ay talaga namang magbabago ng pananaw mo sa mundo. Correct? So itong general to, binigyan ng taning. So malulungkot niya. On the other hand, ang hindi niya alam, nagpatawag yung president ng meeting. Bakit to? Sa lahat ng generals niya. Except for the general, kasi nagpa-check up. Hindi niya alam. Nagpatawag, bakit? Kasi they discovered, imagine nyo lang ho ng country to, kasi hindi ako marunong mag-drawing. Ito yung country nila. Itong country na to, sabihin natin, magalit no? Sabi ko sana China, Japan. Itong country na to, nalaman nila, ika-conquer sila. Lulusubin, ika-conquer. So yung president, pinatawag lahat ng general. Bakit? Siyempre, emergency yun. Bakit? Para saan? Strategy, anong gagawin para ma-repel itong mga to. Except for the general na hindi naka-attend ng strategy. Pagdating niya, late siya, ang pinag-uusapan na lang, sino sa mga general brave enough para mag-volunteer para maging frontline. Ano yung frontline? Yung unang nasasagupa. Siyempre, pag sinabing frontline, yun ang pinakamaraming lagas. Siya ikaw sasalubong eh. Okay. Walang nagtataas ng volunteer. Bakit? Eh, siyempre, gusto mo mamatay. Yung general na late, na walang kalaman sa strategy, ang tanong lang, sino sa inyo ang mag-volunteer para punta sa frontline, nagtaas ang kamay. Gulat lahat. Hindi mo alam ang strategy, ikaw pang lakas. Hindi na alam. Mamatay na siya eh. Mamatay na ako eh. I'd rather die with honors rather than die on my deathbed. Tama naman. Eto na ngayon. Since nasa frontline siya, lumusog to. Kadalasan ng general sa giyera, nasa likod yan, strategy. But this general, wala ko sa likod. Nandun sa harap. Para siyang private. Nakikipagbarilan. Ang mindset niya, mamamatay din nga ako, papatay na ang pinakamaraming kong mapapatay. What happened is, dahil sa tapang niya, pati yung mga private, mga surgeon na mabababang posisyon, nagulat, yung general dito nakaharap na katabi namin, no? Hindi takot. Lalo silang tumapang. What happened? Sa tapang nila, nanalo sila, na-repel nila. Ang problema, yung general, hindi namatay. So nagkaroon ng celebration. Celebration. Lahat masaya except for the general. Bakit? Hindi siya namatay. Ang goal na lang niya, mamatay na eh. Eh, buhay pa siya. So malungkot siya. Nakita ng president. Ano problema ng general? Eh, siya nga nagpanahon, dapat masaya siya. So, tinausap niya privately. Inamin ng general na mamamatay na siya because of illness. So, dahil na-touch yung president, lahat ng mga espesyalista pinatawag at nag-focus sa kanya. Pagalingin itong general to. He is a great general. You know what happened? Gumaling yung general. Gumaling siya. Ang hindi nila alam, yung country na to, lumusog ulit. At sabi ng presidente, dahil ikaw lang panalo, ikaw ulit ang frontline. Sa frontline, ano yung tsura niya? Ayaw na! Kasi, magaling na siya. Ang potential mo, kadalasan, lumalabas kapag may challenges. Ang problema sa atin, hindi lumalabas kasi napakasarap ng buhay natin. Pag tayo medyo, okay naman ako eh. Masarap naman ang buhay ko eh. Ang itsura mo, medyo cool-cool lang. Nakuha niya ako. Pero pag ikaw, medyo nasa gitit na, kumakapit din sa patalim. Ang tawag doon, nilalabas mo yung full potential. That is our job. Ako yun ang job ko. Ilabas ang full potential mo. Yes. Na kahit wala pang challenges, handa ka na sa opportunity. Nakuha niya ako? Are you ready for the opportunity? Yes! Maraming tao hindi nagbabagong buhay simply because hindi sila handa. Remember, life is like a game of chess. It's like a game of chess.
Sino marunong mag-chess? Nakakita naman ng chess. Parang kakaintindihan ka. May kausap niyo iba, ganyan na. Gutom ho ba kayo? Inaantok? Ako inaantok ako, inaamin ko. Talagang naduduling ako sa antok. Anyway, sanay ako magsalita ng tulog. Bakit? Totoo. There are people who have mastered the art of sleeping. Totoo. Akala mo tulog yung katabi mo. Akala mo gising, tulog yan. Tama mo. Abangan mo. Ano, tutulog ba? Pero abang sa mata. Papalakpak pa yan. Anyway, so life is like a game of chess. Ang chess, pag naglaro ka ng chess, pag nag-move ka, mag-move ang kalaban. Tama? One at a time. Hindi ka tulad ng dama o perdigana, kung alam niyo yun. Hindi pwede mag-move ang kalaban hanggang pwede ka kumain. Kahit ayaw mo kainin, hindi pwede kainin mo yan. Nakuha niya ba? Yan. Sa chess, hindi. Pag move mo, move ang kalaban. Now, ang magagaling sa chess, ganito. Hindi pa nag-move yung kalaban, alam mo na yung next move mo. Yun ang marunong sa chess. Pero ang masters ng chess, mga grandmasters, they are 10 times ahead of their next move. Ano yung sabihin nun? Pag nag-move sila, alam nila yung susunod na mga move nila. Kaya pag nangyayari, ganun. Kasi na-master na nila. Ang buhay pala ganun. Lahat po tayo dumadaan sa challenges. Ang problema, pag hindi ka ahead, walang mangyayari sa'yo. May ipit ka sa gitna. Ano hindi ka ahead? Dapat, kung ito ang decision ko, ito mangyayari sa akin. Iniisip mo na. Pag ito decision ko, ito mangyayari. Hindi ba? Sige lang, masaya to masarap to sige lang. Pag naipit, mali. Doon nagkakaproblema sa buhay. Nakanya ka? Yan. So, tuloy tayo. Next. First topic is to grow. Dito sa ganito negosyo, you have the potential to grow. Sabihin nyo nga, grow. Grow. Eh, pag sinabi hong grow, malawak po yung topic na yan. Grow financially, grow emotionally, grow sa relationship, grow sa pag-iisip, learning, and one of the important growth is dito. Ha? Yung compassion. Yan. Kasi, sabi nga nila people don't care how much you know until they know how much you care. So, importante daw sa tao, minsan, hindi yung matalino ka. Kahit anong talino mo, kung wala kang puso, bali wala ang talino mo. Tingnan nyo nga yung katabi niya kung may puso. O wasak ang puso niya. Baka may puso nga yun, wasak-wasak naman, ha? Iniwanan ng kusino. Okay. Okay. Grow. So, sa grow, importante yun, ano doon yung willing kang matuto. And I would like to thank each one of you na nandito ngayon kasi nandito kayo para matuto. Nakuha niya ako? Hindi naman ako kayo nagpunta dito siguro para magpa-picture lang, di ba? Goal nyo is matuto. Right? Ngayon, one key para malaman mo kung gusto matuto ng tao, na umaten, meron siyang ballpen at papel. Eh, di naman yung katabi niya kung may hawak na ballpen at papel. Yung walang hawak, andito lang yan para ma-entertain. Kasi kung gusto mo matuto, magsusulat ka. Pero kung hindi ka nasusulat, andito ka lang para ma-entertain. Bakit marami hindi natututo? Kasi gusto na lang nila, yes, ang ganda. Paglabas, ano sabi? Ewan ko. Basta power! Yun. So dapat, natututo. If you want to grow, dapat willing kang matuto. Alam niyo, every time nag-speech ako, gusto ko laging nagkukwento. You know why? Una, pag nagkukwento ako, nagigising ako, kahit nantok na ako. Pangalawa, sa dami ng sinasabi ko dito, sa dami ng sinabi dito ng mga speakers, paglabas nyo, wala na ako kayo maalala. Sa dami ng sinabi. Nakuha niyo ako? Pero yung kwento, hindi niyo makakalimutan. Nakuha niyo ako? Meron isang Englishman. Taga-England, kaya Englishman. Pumunta lang Japan. Sikat na sikat kayo, Japan. At may na-meet na isang, anong tawag sa Japanese girl? Nihonga? Nihongo, di Nihonga. Parang Bisaya, Bisoyo. Okay, so merong isang Japanese girl. Maganda, sexy, yung Japonesa, okay. Yung Englishman,
Yung taga-England, nataypan niya. In short, niligawan, sinagot. Naging sila. Kinasal. Eh dahil kasal na, syempre, iuwi niya ngayon ng England. Dinala niya sa England. Pagdating sa England, syempre, dahil asawa na, magtatrabaho yung lalaki, yung babae, maiwan sa bahay. Ang gagawin ng babae, eh, syempre, mag-serve sa kanyang asawa. So, ngayon, magluluto yung asawa ngayon. Eh, mahina sa English. Pumunta ng store, bumili ng chicken. Eh, hindi marunong mag-English. So, ano ginawa niya? Di nag-act na lang. Diba? Sabi dun sa nagbebenta, sabi niya, "Pok! Sabi, pinakita yung legs niya. Sabi ng nagbebenta, you want chicken legs. Galing ha. Yun lang pala. Nakabili siya chicken legs. Nagluto, ang sarap. Okay. The following day, kailangan niya, chicken breast. So, bumalik siya ngayon, sabi niya na sa nagbebenta, yung nagbebenta, marunong na, kami yan. I don't understand. Again. So, inulit niya, ayan. Sabi ng nagbebenta, now I know. You need chicken breast. Okay. Nakabili siya chicken breast. The following day, ang kailangan niya, German sausage. Ha? Anong ginawa niya? O siyempre, sinama niya yung asawa niya. Alam ko iniisip niyo. Mga bastos ang iniisip niya. Anong ginawa niya? Di pinagsalita niya asawa niya. Huwag mo mag-English yun eh. Ano iniisip niyo? Palakpak naman dyan. If you want to grow financially, if you want to go intellectually, emotionally, alam nyo, if you want to grow, if there is a will, there is a way. Pag gusto, maraming. Pag ayaw, maraming. Rason. Bago na. Dati maraming. Ngayon marami ng. Bago na ha, bago na. So, we all want to grow. Gusto yung matuto, always remember this. The moment you stop learning, it is the start of your downfall. Yes. Ako po ay mayaman na, okay mayabangan, pero alam niyo, mayaman ako talaga. Kasi may ayaw ko ng inglo ba? Ang dami ko negosyo ko ngayon. Hindi, teka, linawin ko lang mo yan. Baka sabihin ng iba, akala ko magandang inglo ba? Ba't nandiyan negosyo pa ng iba? Diba? Kung magandang inglo ba? Ganito lang mo yun. Pag marami kang pera, hindi pwedeng nasa bangko lang. Para mag-grow ang pera, syempre, iba bangko, iba insurance, iba stock market, iba mutual funds. Ikakalat mo, ang tawag doon, diversity. Yung iba naman, nilalagay ko sa negosyo. Anong klase negosyo? May mga kaibigan ako na magagaling. Ayaw ng networking. Kasi hindi man lang ng tapong networking. Ayaw networking. Pero matatalino. Wala silang pera. So ako po yung nag-finance, nagtayo ng negosyo, hati kami sa kita. Hindi ako nag-manage. Kasi kung ako mag-manage, kasakit lang ulo ko. Nakuha niya ako? Una, hindi ko forte yun. Mga dentista. Isa dentista, isa si Richard Young. May-ari ng Fridays. Alam niyo ba yung Fridays? Ngayon, nagtayo, Gouda. Nag-part owner ako ng Gouda. Hindi ng Fridays, ng Gouda. Yan. Ano pa? Wakulan. May Wakulan. Meron akong 14 branches ng Wakulan. Ano ba yung Wakulan? Alam niyo ba yung parang time zone? Yung mga amusement? Yes. Yun pang mga high-end yun sa mga SM yun. Sa akin yung mga pang Zabarte Mall lang. Nila lang, ano? Yung pang 5 piso lang. Yan. Na mga naglalaro, mga taga doon sa area na yun. So anyway, marami ako negosyo. Nakakatulong ako, yung pera ko, lumalago. Nakuha niyo ako? Yan. Yun ang tawag doon. So anyway, going back. Bakit mga ba napag-usapan niyo?
Marami kayong pera. Ayun, marami na akong pera. So, huwag ho kayong mayamangan. Pero, kahit may pera na ho, kahit may aral na ho, willing pa rin ako matuto. Yes. Hanggang ngayon, nag-aaral ako, hanggang nakikinig ako. Pag may mga galing na speakers, pinupuntahan ko at ako yung nag-aaral. Bakit po? Kasi naniniwala ho ako, pag gusto mong mag-grow, you keep on learning. Yes. Ang mga tao na pride, yan yung mga ayaw makinig. Tama. Hindi na yung katabi niya. Nakikinig pa o hindi? Yung hindi sumagot na nakikinig, hindi niya naiintindihan. Okay, next! Potential to... Hindi nakikinig eh. to lead. Potential to lead. In this business, hindi ka lang mag-grow. Magiging leader ka pa. Yes. And true enough, karamihan ho, hindi ko niya lahat. Pero most often than not, ang mga yumayaman, ang mga nagiging sikat, ang mga nagkakaroon ng posisyon ay mga leaders. So, importante ho, maging leader ka. Hindi ka pwede habang buhay na follower. Probably, marami ng years sa buhay niyo, lagi na lang ho kayong follower. Ano ibig sabihin ng leader sa follower? Hindi ka boss. Lagi ka na lang may boss. Hindi, may posisyon ako sa kumpanya, pero may boss ka pa rin. So, hindi ka pa rin leader. Leader in a way, pero pag sinabi yung totoong leader, you are your own boss. In this business, hindi nyo ako boss. We are business partners. Yes. Kami lang ho may-ari. Kami nag-spearhead. Pero, this is your business. Nakuha niyo ako? Gawin mo hindi, wala akong magagawa. Pag ginawa mo lahat ng gusto mong gawin, yung kikitain mo, deserve mo yun. Tama. Pag di ka kumita, deserve mo din yun. Nakuha niyo ako? Dito, bibigyan namin kayo ng blank check. Blanco. Ikaw gagawa. Hindi literal, ikaw magsusulat. Ang ibig sabihin, ikaw tatrabaho para sa kikitain mo. Clear? Yan. So, if you want to lead, remember, pagiging leader, ano gagawin mo? Una, nag-grow ka. Hindi ka pwede mag-lead, hindi ka nag-grow. Mag-grow ka muna, matuto ka muna, maging matatag ka muna. Next step, mag-lead ka. Paano mag-lead? Siyempre, step forward. Ano yung sabihin nun? Kung hindi, walang upline, hindi ka walang next. Nakala niyo ako? May upline pa. Di sabihin mo, upline, what's next? Anong gagawin ko? Sabi nung upline, di ko din alam eh. Go upline! Nakala niyo ako? Wala nang upline eh. Nagkaroon ka ng rason. Ha? Wala nang gagawin namin. Yun ang good news doon. Kahit wala nang upline, yung owners hindi na Wala mawala. na. Yun ang reason bakit nandito ako ngayon. And ang good news sa inyo, good news, ako pa lang po yung nauna. Pag nauna, meron kasunod. So, ibig sabihin, susunod po yung dalawang partners. O, kita nyo, hindi lahat pumalakpak. Okay, go. Okay. So, yun ang totoong leader. Ang totoong leader, kung ano sinabi mo, yun ang gagawin mo. Nakuha niyo ako? Nag-promise po ako na pupunta ako ng Japan. Ilang beses na akong naka-cancel, na-odlot, hindi nakakapunta. Pero ngayon, tinutuon na. Yes! Kita niyo ako, totoo. At babalik pa sa 31. Ang magandang pa nito, hindi lang ako, nagsama pa ako. Sabi niyo iba, sir, kahit hindi ka na, siya lang, pwede na. Kasi napansin ko, pag nagsasayta to, lahat ng umaaten, hindi naman nakikinig. Ganyan ako. Sa airport nga, may Pilipina, sabi sa kanya, artista. Minsan nag-CR yan. Napagkama ng sino yun? Maricar. Napagkama ng si Maricar. Siyempre, hindi naman niya sinasabi, ako si Maricar. Yung mga tao naman, nagbubulong-bulong nga si Maricar. Hanggang sila, CR. Paglabas ng CR, pa-picture po, picture. Malay ba niya kung distributor ba yun? Nasa labas lang eh. Public eh. Siya naman, sige po, picture. Di ba yung si Maricar, yung boyfriend niya, asawa niya, tangkad, basketballista? Dumating ako ngayon.
Sabi ng mga, yan na ba yung bagong boyfriend? Panda. Nung narinig ko yun, hindi aim global to Akala ko aim global eh. Anyway, napagkakamalan si Maricar. Minsan napapagkamalan pa si Kim. Chi. Chi. Diba? Okay, mag-alala. Minsan napapagkamalan din ako. Kontrabida. Anyway, so, ang goal ko namin, mapasaya ko namin kayo. Yeah. Second is, tuturuan namin kayo para maging leader. Ang pagiging leader ho, nag-umpisa yan sa isip at sa puso. So, pag una sa isip, lagi nyo isipin, dapat extraordinary ako. Hindi na ako ordinary. Dapat ganun ang mindset. Hindi na ako ordinaryong distributor. Dapat ahead ako in knowledge, ahead ako sa group, ahead ako sa itsura. Totoo, ang leadership mo, hindi mo kailangan magbago talaga total itsura mo. Pero alam niyo, ang aura mo dapat mukhang leader. Hindi mukhang nalugi. Tignan niyo mga katabi niyo kung mukhang leader. Paano malaman? Siyempre, nakapormang leader. Negosyo mo pinasok niyo. So hindi pwede mukha ka, hindi negosyante. So dapat nakaporma ka. Maayos itsura mo. Nakuha niyo ako? Yan. So isipin mo, lagi mo isipin, extraordinary. Kwento na extraordinary. Kailangan mo extraordinary. Merong isang lalaki, nasa edad niya, sabihin natin 40 years old. Mula nung siya po ay pinanganak hanggang naging 40 years old, hindi nagkaroon ng girlfriend. May itsura! Matangkad, gwapo! At talaga naman, may kaya. Hindi siya bakla. Talagang lalaki talaga. Hindi lang talaga magka-girlfriend. So, yung tatay niya, kakaiba. Kabaliktaran ng tatay niya. Yung tatay niya, may asawa na, may girlfriend pa. Talaga naman extraordinary yung tatay niya. So, tinanong niya, Dad, what's the problem with me? I want to be like you. I want to have a girlfriend. I'm already 40 years old. What's the problem? Naniligaw naman siya. Ang sagot ng daddy niya, you know, son, you have to think extraordinary. You have to act extraordinary. You have to look extraordinary. You have to smell extraordinary. Anyway, in short, kinausap niya, minentoran niya, binago niya. Itsura nagbago, the way he acts, the way he thinks, yung amoy niya, bago. One time, sila po yung MRT. Japan, MRT tawag sa inyo? Train. Sila. Densya? Wensya? Hindi na walang Densya. Sumakay sila ng Densya. Katulad ba ito sa Pilipinas na pahinto-hinto? Huminto. Basta yan, huminto. Sa isang station. Sa kabilang pinto, may pumasok. Oh, grabe. Sexy. Ang puti. Ang talaga naman. Neck breaker. Alam niyo may neck breaker? Di ba yung isa yung head turner? Ang neck breaker yung naiwan, alam mo na bali ng leg. Neck breaker. Ang ganda. Alam Michelle. Sakit ang leg ko. Neck breaker. Okay, pumasok ngayon. Sabi ng tatay doon sa anak niya, kasama niya anak niya. Son, do you see what I see? Sabi ng lalaki, yes, Dad. I know what to do. So, inisip niya, I am extraordinary. Lakad yung lalaki. Papunta dun sa baba. Yung babae nakaupo. Ang lagi niya inisip, extraordinary. 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 Sabi niya sa babae, pagtingin niya, hi. Sabi ng babae, may tsura niya siya. Hello. Napansin ng lalaki, sabi ng dad niya kasi, kailangan observant ka. Tingin ka kagad anong bagay na maganda sa kanya, kakaiba, purihin mo. Yan ang babae, pinupuri. Napansin niya, bukas yung zipper. Bukas ang zipper. Anong ginawa niya? Sinara niya. Sinampal siya pa. Yung tatay, walang kalam-alam. Sinampal ka na! Pagkatapos sampalin, sinampal ulit! Bumalik yung lalaki niya, lulugo-lugo. So what happened? Dad, like what you said, I have to be extraordinary. What happened? Dad, I saw the zipper is open. What did you do? I closed it. That's why she spanked me. And then what did you do?
I noticed that it is wrong. And what did you do? I open it again. Ha? Ang totoong leader, hindi puro salita. Kailangan gawa. Ang totoong leader, puro gawa, konting salita. Nakanya ba? Yan. So after the seminar to, paglabas nyo, hindi puro grabe, power, grabe. Hindi puro post na picture na kasama ka sa training. Kailangan trabaho. Tama. Kailangan resulta. Nakanya ka? Kasi iba dito, gusto lang maging bida. Gusto lang maging popular.